Hello guys. This video is the continuation of our video tutorial ng ating Luigi. No? Ito is part 4 kung saan tatalakayin natin dito yung multi-VLAN. So, in this video, meron akong network diagram na ginawa. Is actually nakaset up na ngayon. No? So, pakita ko sa inyo ito. So, meron akong internet connection na converge na nakakonect kay Luigi. Ayan, si Luigi. And then, si Luigi, meron tayong bendo na meron siyang VLAN 22. Then, meron siyang bridge na VLAN 13, 22, 24. Then, meron siyang nakalagay na VLAN 23 sa DHCP. Ngayon, sa Luigi, meron tayong default IP niya, no? 192.168.110.1. Then, local IP 20.0.0.1. LAN 3 is our default VLAN. Ito yung sa bendo. LAN 2, ito yung multi-VLAN na merong nakaset na VLAN 23 hanggang VLAN 32. Then, itong LAN 1, naglagay ako ng AP for VLAN 22 in case na gusto nyong mag-expand yung vendo. So, maglagay kayo ng access point instead na sub-vendo. So, kung gusto nyong maglagay ng sub-vendo, dito kayo sa LAN 2. So, pwede nyong lagyan ng switch hub. Dito sa setup ko, meron ako nilagay sa LAN 2 na switch hub. Ayan. Okay, ang nakasaksak dyan is itong Ingenious na may local IP na 20.0.0.2. Ang SSID niya, meron akong sinet na Ingenious AP. So, not configured as VLAN. Then, merong SSID na naka-VLAN 23 at merong 24. Okay. So, diyan, nilagyan ko ng tatlong SSID na may corresponding VLAN IDs at isang AP. Yan is para mag-check ko dito kung saan siya papasok, no? So, explain ko mamaya. Then, dito, meron akong EAP110 na nakakonect directly sa LAN 1. No? Ito is access point only. Wala akong nakaset na VLAN. So, ngayon, check natin dito. Kukonect tayo sa yan. So, VLAN tag change me. Ibig sabihin, nakakonect na tayo sa vendo, ating vendo, no? So, ay VLAN tag 22. So, for example, gusto nating kumonect sa ating TP-Link. Yan. So, TP-Link, ibig sabihin, dapat ang makuha nating IP or VLAN is naka-VLAN 22 siya. So, check natin. TP-Link. Actually, hindi pala TP-Link ang pangalan niya dito. Kasi yan, TP-Link. So, nareset ko kasi siya kanina. Yan. Connected. So, ako dito. Naka-bypass. Ayan. Ayan, connected. Yan. Ayan. So, VLAN 22 na pumasok. Okay. So, balik tayo kay, halimbawa, gusto natin kumonect kay Ingenious. Sa Ingenious, meron siyang VLAN 23 at saka 24 na nakasaksak sa unmanaged. And, yung unmanaged, taksaksak sa multi-VLAN na 23 to 32. So, anong tingin nyo ang papasok dyan? So, ganito ang dyan, no? Since meron siyang 23 at 24, papasok siya dito sa multi-VLAN na VLAN 23 at 24 at to 32. Pero ano nga ba ang papasok? Saan nga ba siya papasok? Kasi dito meron tayong nakaset na bridge na 24 at DHCP
na VLAN 23. So, nakahiwalay siya. So, ngayon, ang sagot is malalaman natin kapag tinesting natin ito. Okay? So, try natin kumonect sa Ingenious VLAN 23. Yan. Ito yung nakakoderek ka. Yung Ingenious natin nakakonect siya sa ating okay, nakaano tayo? Naka-bypass sa ating switch hub. Yan. So, kumonect siya. Ngayon, anong VLAN niya? So, VLAN 23. Okay? So, goods tayo dito sa switch hub. No? Dumaan tayo ng switch hub. Eh, how about VLAN 24? Nasaan na yun? Nawala. Ito, Ingenious VLAN 24 bridge. So, kapag kumonek ako dito, ayan, nakita nyo, obtaining lang. Okay. So, nag-switch ako dun sa VLAN 23. So, bakit ako hindi nakakonect sa VLAN 24 bridge? Simple lang sagot. Kasi yung VLAN 24, although kasama siya dun sa multi-VLAN na LAN 2, hindi pa rin ako makakuha ng IP address. Bakit? Kasi dumaan ako, yung Ingenious ko na VLAN 24, dun sa multi-VLAN, dumaan ako doon sa unmanaged switch, which is hindi niya nakukuha yung tagging nung galing sa bendo. Like for kung titingnan nyo dito, ang VLAN 23 is naka-DHCP. So kung gagamit kayo ng unmanaged switch, no, papunta sa inyong access point, kailangan maglagay kayo ng VLAN ID sa DHCP, not dito sa bridge VLAN, no? Dalawa kasi ang paglalagyan kapag 5v5 ang gamit mong OS. Wi-Fi 5, sorry. Yan, sa bridge VLAN, meron akong 24. So, hindi siya pumasok dito sa multi-VLAN. Okay? Gets nyo? Kapag gumamit kayo ng unmanaged VLAN 23, nakaset sa inyo dapat sa bendo is nasa DHCP yung inyong VLAN ID. So, ito si VLAN 24 naka-bridge. Okay. So, para gumana yung VLAN 24 dito sa multi-VLAN, kailangan ganito ang setup ninyo. Oops. Ayan. So, ano yung napansin nyo? Ang ginawa ko is itong Ingenious, dinirect ko siya sa LAN 2. So, idadirect ko sa LAN 2. Pakita ko sa inyo. Current na connection ko, no? Si TP-Link, connected dyan directly sa ating LAN 1. Then, itong LAN 2, nakakonect yan dito sa ating switch hub. Then, itong Ingenious, connected yan dito sa ating switch. Ngayon, ang gagawin natin, ita-transfer natin ito. At ilalagay natin dito sa LAN 2. Okay? Ayan. Sorry. Ayan. So, nakonek ko na. Ayan. So, nasa LAN 2 na siya. So, balik tayo dun kanina sa ating settings. So, ito na yung ating current network setting setup, no? Okay. So, try natin kumonek dito sa ating Luigi. Sa ating, balik tayo dito sa ating wireless. So, try natin sa VLAN 23.
Okay? Pumasok tayo sa bilang 23. Bakit tayo pumasok? Kasi kahit mapag DHCP or bridge, land bridge, papasok ang inyong bilan as long as nakatag siya. Then, yung 24, yung sa land bridge, try natin. Wala ulit. So, antayin lang natin. Okay. Sa CRG, wala. So, try natin kumanik muna dito para nabasag lang natin si ating SPL22. Ito yung nakadirect sa LAN 1. Okay. Tayo dito. Minsan ay hindi nagpapakita ang ating mga, ayan, VLAN 24 bridge. Okay. So, try na natin kumanik dito. Ayan. Ako. Ay, VLAN 24. Okay, nag-authenticate. Ayan. So, ulit. VLAN 23. Okay. Sa VLAN 24. Okay. Yan. Pop up na. So, sa VLAN 24. Yan. Pumasok tayo. VLAN 24. Yan. So, yung ating configuration dito, kaya pumasok si VLAN 24 is direct na tayo nakaport sa LAN tagging, no? Kaya lahat ng LAN tagging dito is pwedeng magamit basta naka-bridge. Okay? Pwede, acceptable dyan sa LAN port is yung bridge LAN at DHCP. Pero kapag gagamit ka ng unmanaged switch, like ito, ang papasok lang dyan sa unmanaged switch is itong DHCP VLAN. So, kung direct ka sa LAN port, papasok yung bridge VLAN. Pero, kapag ito kasi ang ginamit mo, hindi ka na makakapagdagdag pa ng another AP na may ibang VLAN ID. So, all you need to do is maglagay ng unmanaged switch. Or kung gusto mo, manageable switch, pwede naman para gumana yung bridge VLAN. So, pero dito sa setup natin, ito yung ating common setup. So, yan yung purpose ng ating multi-VLAN. Okay? Ngayon, hindi pa natin natetesting tong si AP, no? So, si AP, try natin. So, since naka-connect tayo dun sa ating direct tayo dun sa LAN port, AP, ito, Ngenuse AP. Yan. VLAN 22. Kumonek siya as VLAN 22. Pero actually, dapat hindi ito kukonek eh. So, try natin minsan nag-load ako yung ating router. Natin siya start na natin. Okay. Try natin mag-restart. Start. Very good. Yan, mag-reboot tayo. So, wait lang tayo ng 1 minuto. So, medyo
Haba ang video na to. Medyo matagal. Okay, wait lang tayo. Ayan, so meron na siguro to. Okay. Okay, yan. Bilang tag 5G. So, nakabilang tag 5G tayo. Connected tayo sa ating bendo. And try natin sa bridge AP. Ito, AP. Okay. So, ngayon pumasok eh. So, dapat much better kung pumapasok siya. Pero try natin na ilagay ito sa switch hub. Ang current connection natin dito is ito. Ito ang current connection natin. Kaya pumasok si AP. Pero try natin na gawin natin ganito. Salpak natin sa ating pasok siya natin sa switch. Kung kukonect pa rin siya sa ating connection. Okay, yan. Current connection ko is naka switch hub yan ha. So, try natin dito. Good. Then, balik tayo. AP. Ayan. So, hindi siya pumasok. So, pag gagamit ka ng switch hub, yung AP na setup mo is hindi papasok doon sa current sa switch hub, 'di ba? So ang papasok lang kapag naka-switch hub ka is si wala na naman sa listahan natin. Si VLAN 23 na naka-DHCP. Okay? So ulitin ko kapag kayo ay naka-switch hub, ang papasok lang sa kanya sa multi-VLAN is yung nakaset sa inyong DHCP, which is si 23 yung aking current example. Okay? So kapag dinirect mo naman yung inyong access point na may VLAN sa multi-VLAN, papasok lahat yan. May tagging man o wala. Kapag walang tagging, automatically babasahin siya as AP only. Kapag may VLAN tag, automatic, kung anong VLAN tag niya, yun yung babasahin niya o yun yung gagawin niya ng connection. Okay? So, ayan. So, dyan, nagtatapos ang ating video. Sana naintindihan nyo kung paano gumagana ang ating multi-VLAN. At sa mga naka-avail ng iba is actually wala ito sa inyong configuration, no? Kasi usual na pinapakonfig nyo sa akin is AP only, no? So ito is isa pa lang yung na-setup ko ng ganito. Pero kung sa mga bago o sa mga gusto pang pa-upgrade ng panibagong Ruigi, pwede nyong i-request to sa akin, multi-VLAN. So, gagamit lang kayo kung gusto nyo maraming access point, gagamit na lang kayo ng manageable switch. Kasi sa Ruigi, tig isang port yung ginawa ko. Sa LAN 2, meron siyang multi-VLAN.
Sa LAN 1, yun yung pwede ka maglagay ng access point. Then, pwede rin to sa working pa rin naman to sa sub-bendo. So, pag sub-bendo pala ang gamit ninyo, o isi-setup nyo, ang mangyayari dito is, hindi nyo gagamitin yung 1 port. So, direct nyo lang isaksak yung sub-bendo nyo dun sa LAN 3, which is yun yung nakatag. Yun yung default tagging natin. Then, the rest, yung LAN 2 at saka LAN 1, same function pa rin yun. Like main and even sub-main bendo. Okay? So, dito na nagtatapos ang ating video. Sana kung may katanungan pa kayo, pwede nyo akong i-PM directly. And comment lang kayo dito sa baba kung ano pa yung gusto nyong malaman about 3G. Okay? So, thank you sa mga nanonood at thank you sa mga sumusuporta sa akin. For another video, meron akong antayin nyo lang, antabayan na lang siguro kapag nakaluwag-luwag na tayo, magiging free naman na tong Ruigi natin, no? So, mag-upload ako kung paano mag-VLAN ng Ruigi. Or any routers or access point kung paano siya gawing VLAN. So, salamat muli. Dito na tatapusin ko ng video ko. Salamat po.